Sinamantala na ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Senator Erwin Tulfo ang pagdinig ng kanyang komite para tanungin nga ang ilang ahensya kung aabot ba ng 1 hanggang 3 buwan ang tulong na kanilang binibigay sa iba't ibang sektor ngayong kumakaharap nga ang bansa sa oil crisis. We asking various agencies, are we ready? Are we ready to help mga kababayan po natin kung ang krisis na ito ay umabot pa po ng 1 or 2 months or 3 months pa? Can we sustain yung assistance, DSWD? Can we sustain Department of Labor, Department of Agriculture, DTI? Can we sustain the assistance? Kasi po, baka isang bigayan lang po, magkakaproblema po tayo. Kung tatagal po ng tatagal ito. Bilang tugon nga sa katanungang ito, sinabi ni Packer Senior Legal Counsel Attorney Janine Marian Rivera na noon pa man ay laging napupunta raw ang 50% ng kanilang kita sa pamahalaan. Ito ay para suportahan ang mga priority projects at handa silang makinig sa mga hakbang na pupwede pa nilang gawin. These are used to fund priority projects such as the Universal Healthcare Act, Maharlika Investment Fund, among others. Perhaps, sir, if the concerned agencies can suggest how we can provide assistance, and baka this is something surely that we can take into consideration, sir, given our current funding obligations as well. Sinabi naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office na handa silang magkaroon ng realignment sa kanilang budgeting program kung kinakailangan. Sa kabilang banda ay naman sa Department of Social Welfare and Development, bilang pag-aksyon sa oil crisis na siyang kinakaharap ng bansa, ay tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagtutok sa presyo ng langis. Sa ngayon, we are acting on crisis. So talagang stopgap measure po na yon. And we are acting as fast as we can to deliver the instructions of the President. And our focus is on the fuel crisis. So ito yung mga transport groups. With regard to its effect on our other programs, sa totoo lang, even our work from home, in order for us to save energy, to contribute to the nation's energy savings advocacy, we are still learning. So we are in the process of discussing and seeing how this will affect long-term. Ibinahagi naman ng Department of Labor and Employment na naglaan na sila ng 1.2 billion pesos bilang kontribusyon nga nila sa uplift ng buong gobyerno at maging pagresponde sa krisis. Samantala, iginit naman ni Tulfo na hindi lang daw dapat limitahan o isarado sa mga tinatawag na poorest of the poor ang pagbibigay ng ayuda dahil maging mga minimum wage earners daw ay dapat ding matutukan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.